Mga kababayan, meron ho tayong urgent update. Ito po muli si Kuya Francis. Ganito po ang nangyari. Naging isang ganap na po na bagyong Obet ang Typhoon Saudel. At ito po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong Obet na ito, sa ngayon po ay meron pong lokasyon na 1,395 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Yung hangin ho nito medyo mas lumakas, nasa 165 kilometers per hour at meron pagbugso na umaabot po sa 205 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po pa west northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ngayon po explain kong mabuti. Hindi po ito maglalandfall sa ating landmass. Pag sinabi nating landmass, yan po yung kalupaan po ng ating bansa. Kung mapapansin ho ninyo, malayo siya sa ating landmass. Pero yung wind field o yung radius ng hangin nito medyo malawak, no? Kaya nga po kaya niyang hatakin, no? O palakasin ang habagat dahil sa kanyang category 4 na lakas po ng bagyo. Ang mga lugar lang na pwedeng maapektuhan po nito ay ang ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Kasama ho dyan ang area ng Batanes. Trap or extension lamang po yung pinakabuntot po ng bagyong Obet ang makakaapekto doon. Dahil inaasahan madaling araw po ng Martes ay lalabas din ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tignan nyo mabuti, etong isang bagyo na sinasabi ko ho na tropical storm at sunny ay lumalapit po o nagkakaroon ng pagdikit na dito sa bagyong Obet. So hindi ito agad-agad magsasanib, magkakaroon muna ito ng tinatawag na sayaw po ng bagyo o yung Fujiwara effect. Magdidikit sila and then kapag humina pa ng humina, eto nga pong tropical depression na yan, sasanib na siya o magme-merge po sila bilang isang malakas na bagyo. Kaya nga sinabi ko ho, etong bagyong Obet, mataas ang tsansa na maging super typhoon at umabot po sa pinakamataas kasi pag super typhoon na ho, yan ang lakas ay nagsisimula sa 185 kilometers per hour, pataas ho yan. Noong nakarang araw doon sa ating advanced weather forecast, nakita na lalakas ito sa 240 kilometers per hour. Pero nagbabago po yung lakas nito, direksyon at yung mga pagkilos. Ngayon kung makikita nyo, parikurba ito, no? Ayan, no? Lalabas din ng par bukas at dediretso po siya, no? Diyan po sa Taiwan. Ngayon naman, ang epekto naman ito, yung habagat po ngayon, pinapalakas na niya. Kaya kung mapapansin ho ninyo kaninang hapon, no? Ay may mga lugar na nakakaranas po ng mga pag-uulan. Naging sobrang makulimlim din ang ating panahon. At inaasahan natin, lalo na po, Martes ho ng hapon hanggang sa gabi, yung mga pag-uulan na. Dahil po yan sa habagat na lumalakas dahil po dito sa bagyong Obet. Ito po kasing mga tropical depression, tulad po niyan, dalawa po yan, meron pa dito at meron pa ditong isa, hindi nila kayang palakasin ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Pero na-maintain yung strength o yung lakas nito. Ang tanging kayang magpa-intensify o magpa-rapid intensification o magpa-enhance sa habagat ay ang mga typhoon o super typhoon category na bagyo tulad po ng bagyong Obet. Ngayon, alamin natin yung mga lugar po na sunod na maaapektuhan at malalapitan po nitong bagyong Obet para yung mga kababayan ho natin ay makapaghanda. Kasi ngayon medyo umuulan na rin sa kanlurang bahagi ho ng Luzon dahil sa habagat pero hindi dahil po sa bagyong Obet. Ngayong gabi ho ng alas 8 ang magiging lokasyon po nito 1,275 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon sa loob pa rin ng PAR. Pero pagdating po bukas ng madaling araw ng Martes hanggang sa alas 8 ng umaga, 1,090 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon po ang lokasyon ng bagyong Obet at agara naman po itong lalabas ng ating PAR kasabay niya sa paglabas ito nga pong tropical depression na at sunny. Ibig sabihin talagang sabay silang lalayo at pwede itong mag-merge na papalayo sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Ngayon po ay meron pa rin tayong tinatawag na forecast weather condition. So ito pa rin yung mga lugar na apektado po ng tinatawag natin na epekto po ng habagat o southwest monsoon. Sa area pa rin ng Batanes, bukod po dito sa trap or extension po ng bagyong Obet, nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon. So asahan lalo na sa Batanes area ang occasional rain sa hapon at sa gabi. Sa area po ng Metro Manila, sa parte ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kaya Central Luzon kasama ang nalalawing bahagi ng Cagayan Valley, ang Cavite, Batangas, Rizal, ang weather condition ho dyan, lalo na ho bukas ng hapon, ay cloudy skies
with scattered rains and thunderstorms. Yan po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, may banta ng mga local thunderstorms na dapat din nating paghandaan at hindi po baliwalain. Ngayon po, maraming nagtatanong kung hanggang kailan ba talaga mananatili ang habagat dito sa ating bansa. Usually, ang habagat po ay nagsisimula June hanggang September at nasa August pa lamang po tayo ngayon. Pero nangyayari naman yung monsoon break o paghina ng habagat kapag walang mga bagyong nakapaligid po dito. Pero ngayon, tignan nyo mabuti, ilang bagyong nakapaligid dito? 1, 2, 3, 4 ho yan, no? Actually, 5 pa nga po kasi 2 dito. Pero ang tanging nagpapalakas lamang dito nga po sa habagat o southwest monsoon ay eto nga pong bagyong Obet, no? Ang kaibahan kasi ng mga typhoon o super typhoon sa mga mahihinang bagyo, more on nakafocus ito, no, sa malakas na hangin. Ang typhoon category po kasi na bagyo ay meron pong lakas na umaabot sa 119 to 184 kilometers per hour, no? Yun yung lakas. At yung super typhoon naman natin, umaabot po ng 185 kilometers per hour. Pataas ho yan. At minsan yung pinakamalakas, umaabot pa ng 300 kilometers per hour. And hindi naman na mangyayari ito ngayon dito sa Bagyong Obet. Kaya yung mga kababayan ko dyan na nag-aalala, relax lamang po kayo. Kasi magpapaulan lamang ngayong hapon po sa gabi hanggang bukas ho ay ang habagat o southwest monsoon. Pag sinabi natin na habagat, more on wala itong kasama na mga malalakas na hangin. Pero ang habagat po ay bumubugso din. Paano bumubugso ang habagat? Ganito po. Karaniwan po yung habagat ay nanggagaling po sa West Philippine Sea o Indian Ocean. Yan po ay may daladalang tubig o moisture. Pag tumama ho yan sa kabundukan natin, dyan sa Cordillera, sa Sierra Madre, nag-e-explode yung tubig po na daladalin nito. So ganito, kapag mas hinahatak ng habagat, mas hinahatak ng Bagyong Obet ang habagat, no, mas mabilis yung movement ng hangin nito. So the more na mabilis yung movement ng habagat, mas marami siyang tubig na nahahatak po dyan sa West Philippine Sea. And madalas tumatama yun sa mga kabundukan natin, yun yung mga bugso-bugso po ng habagat o southwest monsoon. At nakikita naman natin, mas matatagalan pang mawala ang epekto ng habagat and then baka hanggang sa matapos pa o katapusan pa po ito ng August. Hihina naman po ang habagat, no, kapag 3 hanggang 5 araw na wala pong bagyo na pumasok sa ating par. Ito po ang mangyayari pa na isang senaryo. Dahil nga po, Martes na madaling araw lalabas na ito ng par, hindi ibig sabihin kapag nakalabas na ng par ang Bagyong Obet ay hihina din ang habagat. Kapag nag-intensify ito, mas pinalakas pa ng Bagyong Obet ang habagat, mga 3 hanggang 5 araw pa ito bago mag-cool down o bago po humina, no? Nakikita natin itong habagat, bumabalik ulit siya sa malakas na bugso niya, no? Pero hindi na po ito kagaya ng mga nakaraan na halos 1 week o 2 weeks tayo nakakaranas po ng mga pag-uulan. Dahil hindi naman ito totally sobrang hinahatak sa ngayon. Dahil kung titignan nyo, malayo po ang distansya ng habagat at dito po sa Bagyong Obet. Pero nahahatak pa rin dahil sa lawak ng radius o sirkulasyon po ng hangin ito. Pagkatapos ng Bagyong Obet at itong bagyo na ito, kasama yung dating Bagyong Neneng at itong isang bagyo sa may kanluran, wala ho tayong nakikitang magiging kasunod po ng mga bagyo. Maraming nagsasabi na lahat po ng mga malalakas na bagyo ay nanggagaling po sa may silangan. Tama ho, no? At yung mga malalakas na bagyo, typhoon o super typhoon, karaniwan ho, hindi yan naglalandfall sa ating Philippine landmass. Dahil nga po, itinutulak yan papalayo ng habagat o ng southwest monsoon. Pero ito po ang ating kinakabahalan o kinakabahan tayo sa ganitong senaryo. Dahil nga po ang amihan ay magsisimula sa October hanggang sa February, kung hindi din mararamdaman yung epekto ng El Nino. Ito po, kapag nasa amihan season tayo, ang mga bagyo papasok, no, sa ating landmass, kahit po typhoon o super typhoon yan, dahil itutulak po yan pababa. Ang amihan kasi nanggagaling sa may taas, no, yung malamig na hangin po na nanggagaling sa may Siberia. So kapag ang senaryo, nanggaling ang bagyo sa silangan, typhoon o super typhoon yan, ibababa yan. And then ang mas naaapektuhan kapag merong bagyo at nasa amihan season tayo, etong Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao at eto pong North Luzon. Kapag habagat season naman, kanlurang Luzon, kanlurang Visayas po ang naapektuhan. Magkaibang senaryo pero napakadelikado pong mangyari yung bawat
senaryo po na yan. Kaya mga kababayan, ngayon pa lamang po sinasabihan ko na kayo, mag-ingat, laging magdala ng payong, jacket, kapote dahil mararanasan po muli natin ang mayat maya at bugso-bugsong pag-uulan na unpredictable po na panahon dahil po sa habagat o dito po sa tinatawag natin na southwest monsoon. Ang tanging panlaban natin dito, always maging updated dahil sasabihin ko sa inyo, time to time sa weather update natin, meron tayo sa madaling araw, sa umaga at sa hapon. Minsan sa hapon, ito merong mga urgent idinadagdag ko po para malaman ho ninyo kung nasaan na ba ang habagat, kung wala na bang bagyo, para always po kayong updated. I-like at i-share nyo to sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakapanood. So sa ngayon, yan muna ang latest na update natin. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta.